Ayan, going back. Good evening everyone. Welcome ulit sa live. Welcome back po tayo. Yan, sa mga hirap mabuntis, may problema sa regla. Ito po ay usapang hirap mabuntis at siraang regla. Kung may kakilala po tayo, siraang regla, hirap mabuntis, pwede niyong i-share yung live natin. Kung meron kayong mga na i-experience ngayon na problema sa pagregla, yung mga nahihirapang mabuntis, pwede kayong mag-comment sa live natin. Pag meron kayong mga questions, no? Ayan, magandang gabi po ulit before tayo mag-sleep. Meron tayong 30 minutes na online meeting. Thank you so much po sa pag-follow, Miss Jean. Miss Jen pala, sorry, Miss Jen. Thank you so much. Welcome po sa live natin sa mga bagong pasok. Yan, magandang gabi po sa inyo, sa mga nakaka-experience po dyan ng problema sa pagregla, nahihirapang mabuntis. Ayan, so ako po si Coach Jaja and tayo po ay 8 years nang nag-aalaga ng mga hirap magkaanak, may problema sa regla, yung mga may sakit sa matres, marami ka na bang nainom na gamot hanggang ngayon, hindi pa rin ba gumagaling yung sakit mo sa matres, marami ka na bang nainom na folic pero hindi ka pa rin nabubuntis. Ayan, pag-usapan po natin yan dito sa live. Kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment po sa live natin, no? Kung may kakilala kayo, may problema sa regla, pwede nyo din i-share yung live natin. Ano po ito, Madam Heart? Ano pong nangyari sa lalamunan? Kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment, no? Ma'am Baby Kate, ayan, good evening. George Maye, meron daw ovarian cyst si Madam. So, ang ovarian cyst po, dito yan tumutubo sa ovary natin. So, pagka may ovarian cyst tayo, yung ovary natin, nai-istorbo niya yung ibang mga cells na nandyan sa loob. At yan ang dahilan bakit nagkakaproblema yung pagregla natin, no? Yung iba po na mayroong may ovarian cyst, nasisira ang regla nila, hindi sila nagkakaanak kasi nga po, etong ovary nila ay nagkakaroon ng cyst. Pero pagka nagamot yan, mawawala naman yung problema mo. Gaganda ulit yung pagregla, maaayos yung pag-fertile. Kaya marami akong naalagaan na nabuntis na merong ovarian cyst kasi ang ginawa po namin, inayos muna namin, ginamot namin yung ovarian cyst niya and then doon siya nabuntis. So, kailangan talaga gamutin muna natin siya. Huwag kang mag-alala, madam, naayos naman yan. Kung meron kang ovarian cyst, aayusin natin yan. Basta po, mag-join ka muna sa GC natin, no? Para mapag-usapan natin yun doon. Yes, you can shrink that naturally. Pero bago natin kayo i-guide kung anong gagawin, join mo na kayo sa GC natin, Madam George, no? Chat ka sa akin, Madam. Ayan. Yung mga gustong mag-join sa GC, yes, welcome po tayong lahat, lalo na yung mga walang pampa-check up, o kaya naman, meron ng mga nainom before pero hindi gumaling. Ayan, welcome po tayong lahat dito. Ma'am Beng, hirap daw siya mabuntis. Ayan, so may anak na dati, 12 years old. Okay, pagka ang babae po ay dati nang may anak, tapos malipas ang ilang taon ay hindi na nasundan, pwede po na nagkaroon kayo ng problema galing po sa dati ninyong pagbubuntis. So kasi alam nyo naman pag nabuntis ang babae, maraming nagbabago sa katawan natin, sa hormones natin. At pwede rin na sa matres mo, syempre maraming panahon na ang nagdaan. So hindi din ako sure kung may check-up ka na o wala pa, no? Pero kung gusto mong tulungan kita na mabuntis, pwedeng-pwede, madam. Marami akong naalagaan na, yung iba nga po 17 years old na yung anak nila, hindi nasusundan, pero nung
sumali sila dito sa programa namin, ang dami nilang natutunan at doon po sila nagkaanak. So malay nyo, isa kayo sa matulungan natin, no? Pero bago po yan, mas maganda kung mag-join muna tayo sa GC para mas ma-orient kayo ng maayos. Chat ka sa akin, madam, kung gusto mo po na mag-join sa GC natin. Ano ang cause ng Black Fallopian Tube? Okay, sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Black Fallopian Tube, ang matres po natin ay maraming parts. Fallopian tube, ovary, cervix, uterus, lahat po yan ay responsible para sa pagbubuntis natin. So kapag yung babae may bara ang fallopian tube niya, ito kasing fallopian tube, yan yung nagko-connect galing sa ovary papunta sa matres. So dyan po dumadaan yung similya ni mister. Pagka nakapasok sa pepe natin, dediretso sa matres, lulusot dito, dadaan sa fallopian tube, hanggang sa makarating siya doon sa pumutok na egg cell, at para makasalubong ngayon ng egg cell natin yung similya. Ngayon, pag barado ang fallopian tube natin, hindi po kayo mabubuntis kasi may nakaharang. So ano ang cause? Sa dami ng naalagaan ko na baradong fallopian tube, ayon sa kanilang mga history, sila po ay nagkaroon ng UTI na pabalik-balik. Yung iba naman because of surgery, tapos yung iba naman talagang pinanganak na silang ganun. Yung iba naman po ay merong PCOS. So dahil nga po sa may PCOS sila, nagkaroon ng cyst ang ovary, naapektuhan na yung fallopian tube nila ng mga inflammation. So yung iba naman may tubig na bumara. So yung iba nagkaroon ng history ng STD. Iba-iba po ang kanilang mga storya. Kaya masasabi ko na iba-iba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng Black Fallopian Tube. So regardless, wala naman na tayong magagawa kasi nandyan na yan. Ang kailangan natin gawin ngayon, Madam Erica, is kung paano ba natin masosolusyonan yung Black Fallopian Tube mo. So kayang-kaya kitang tulungan, Madam Erica, kung gusto mo, no? Kung gusto mo lang naman. Pero bago yan, mag-join ka muna sa GC natin para mas ma-orient kayo. Thank you so much po sa mga nagpa-follow. Yes, there's a lot of way para ma-clear ang baradong fallopian tube. Pero bago kita tulungan, Madam Erica, mag-join ka muna sa GC, mag-chat ka muna sa akin para makapag-usap tayo. Kasi hahanapin ko din yung dati mong check-up na ultrasound para makita natin yung description. Para malaman natin kung barado ang fallopian tube natin, pwede tayong magpa-trans-V or transvaginal ultrasound. Pero may mga bara sa fallopian tube na hindi po nadedetect dyan. Kailangan na HSG test. So, hindi natin magagawa yan kung hindi tayo dadaan sa OB. Kasi yung OB-sonologist, siya po yung gagawa nito. Meron siyang ipapasok na device at meron niyang camera. Sisilipin yung matres mo. Malalaman niyan kung may bara ang fallopian tube. Kapag masakit o mahapdi ang pag-ihi, baka po meron kayong UTI. So, pates ka ng ihi. 8 years nakunan, hindi na ulit nabuntis. Pagka kasi kayo po ay nakunan, meron pong dahilan yan. Meron yang malalim na pinagmumulan. Pwede po na baka humina ang quality ng egg cell mo, kaya mahina ang development ng bata, kaya ka nakunan, or pwede rin na baka may problema ang lining ng matres mo. So pagka yung lining ng matres kasi natin ay merong problema, wala siya sa normal na kapal, pwede din kayong makunan. So maraming factors na pwedeng makaapekto dyan, Ma'am Baby Kate. Pero kung gusto mo na mabuntis ulit, pwede kitang tulungan. Pero bago yan, mag-chat ka muna sa akin kasi may mga itatanong ako sa inyo, no? So chat ka sa akin, madam. Meron din tayong GC kung gusto nyong mag-join para mas mapag-usapan natin yan. Ma'am Ina, ano ang possible na diagnosis if isang araw lang nireregla? Sa loob po ng 8 years na nag-aalaga ako ng mga hirap mabuntis, number 1 cause is PCOS. Pangalawa, hormonal imbalance. So, pangatlo, anemic. Pang-apat, UTI. So, yan po ang mga ibang reason. And, yung iba naman po ay stress lang din. So, kahit ano pa ang reason yan, kailangan natin yan ayusin. Kasi pag ang matres po natin ay hindi po yan nagme-mens, ito pong lining ng matres natin, pwedeng kumapal yan. Pagka kumakapal po ang lining ng matres, mas mabilis po siyang kapitan ng bukol.
Kaya maraming babae na may sakit sa matres, no? Kasi noon, meron yan problema sa meron yan problema sa kanilang pagregla. Sa dami ng naalagaan ko na may problema sa matres, meron silang history na napabayaan nila yung regla nila ng matagal na panahon, hindi nila ginagamot. Kaya kalaunan, syempre pag paulit-ulit na nangyayari yan sa matres nyo, talagang mabilis po kayong kakapitan ng bukol. Kasi pag hindi tayo nagre-regla, ito, kumakapal yan. Yung mga laman, dugo, nagsasama-sama sila dyan. So, yun ang parang nag-accumulate siya at nagiging bukol po. Kaya, ngayon pa lang, kung nakakaranas ka na ng kakaiba sa regla mo, gamutin mo na yan. Huwag na tayo maghintay na patagalin pa natin ang patagalin. So, kung wala kayong pampa-check up and naghahanap kayo ng solusyon, alternative na solusyon para magamot yan, pwede ko kayong tulungan. Lalo na kung ang regla ninyo ay ilang buwan pa lang naman po, 'di ba? Na hindi dumarating. So, agapan na natin yan. Paano pag ang regla malakas at blood clots, long period? Karamihan sa mga naalagaan ko na ganyan is may sakit sa matres. Anong sakit? Myoma, yung iba naman po adenomyosis, endometriosis, may polyps. So, yan yung yan yung mga naalagaan ko na nakakaranas po ng malakas na regla and blood clots. So, syempre, hindi pwedeng palaging ganyan, madam, kasi pagka yung regla natin ay matagal tumigil, pwede pong maapektuhan yung dugo natin. So, pwede tayo mag-anemic, bumaba yung red blood cells natin kasi regla tayo ng regla. And hindi rin maganda sa matres yung laging nagre-regla. Baka magnipis yung matres nyo. So, kailangan ayusin nyo na po yan ngayon pa lang. Join ka sa GC kung gusto nyo po na makinig, matuto, gusto nyong marami na po akong mga followers na sa pakikinig lang natutulungan po talaga sila. Syempre, mas maganda at mas mabilis talaga kung umiinom kayo ng gamot. Ano po ang diagnosis pag tumatagal ng 10 days ang mens? Minsan po, hormonal imbalance. Yung iba, kumakapal po ang matres nila. Especially pag yung pasyente ay dating payat tapos biglang tumaba. So, may mga cases na ganyan na bigla silang tumaba. So, yung matres ay kumapal. Nagkakaroon sila ng regla na humahaba ng 1 week. Yung iba naman ay may myoma na pala. So, hindi talaga natin malalaman kung ano ang specific na dahilan bakit nagkakaroon ka ng long period unless magpa-transv ka, madam. Kasi itong transvaginal ultrasound, ginagawa ito ng mga OB. So, may ipapasok sila sa loob ng pepe nyo and then parang may camera yon. So, sisilipin yan para malaman kung ano ba ang problema. So, kung ang tanong ninyo, bakit tumatagal ng 10 days, ang masasabi ko lang sa inyo is yung mga possible na dahilan. Pero yung specific na cause niyan is hindi natin malalaman unless magpapa-ultrasound kayo. So, huwag ka mag-alala, madam, naaayos naman yan. Yung iba nga po mas malala kasi talagang 3 months nang nireregla. So, nakaka-alarma yan, kaya huwag yung pabayaan. Pag madalas kang nag-spotting, may mga naalagaan po ako na ganyan for 8 years, no? So, yung iba po may UTI, may polyps, may problema sa cervix. Yung iba kumakapal ang matres, kaya madalas na nag-i-spot. So, kahit ano pa ang dahilan yan, kailangan mong ayusin yan, madam. Pwede kitang tulungan kung gusto mo. Mag-chat lang po kayo. Positive ang PT pero no gestational sac. Baka naman masyado pang maaga. Kasi nangyari na po yan sa akin. Positive ang PT ko. Pero nung nagpa-ultrasound ako, wala pong baby. Ngayon, pinaghintay po ako ng 2 to 3 weeks. Paglabas po ay meron pa lang baby. May heartbeat na siya. So, pagka kasi masyado tayong excited at maaga pa, nagpapa-ultrasound na tayo, hindi pa talaga nakikita yan. Maaaring nadedetect na ng PT yung HCG level mo sa ihi, pero sa loob, wala pa. So, try mo, madam, after 2 to 3 weeks na delayed ka na, doon ka po mag-PT ulit. Mild adenomyosis, kung mild pa lang naman yan, kayang-kaya pa natin ayusin yan.
Yung adenomyosis kasi madam, problema po yan dito sa lining ng matres. So itong pader ng matres mo, kumakapal siya. So merong mga nag-iipon-ipon dyan ng mga laman, tissues, mga dugo. So kumakapal po siya. Nagkakaroon ng inflammation. Kaya hindi naman natin pwedeng pabayaan yan. Kailangan talaga agapan mo siya. Kasi karamihan ng mga may adenomyosis, yung iba na uuwi sa myoma, yung iba mas nagkakaroon na ng endometriosis. So, wag mo nang hintayin na mag-severe. Habang mild pa lang yan, gamutin na natin yan, madam. Ayan. So, black fallopian tube, ano ang pwedeng gawin? Marami tayong naalagaan na baradong fallopian tube at gumaling po sila. Pero bago natin maayos yan at bago kita rekomendahan ng gamot kung ano yung pwede mong inumin, mag-usap muna tayo kasi kailangan nating malaman kung ano ba yung nakabara dito sa fallopian tube nyo. Kasi ang fallopian tube po, iba-iba ang pwedeng magbara dyan. So pwede po na cyst, tubig o kaya naman infection. So kailangan malaman natin kung ano ba yung nagbara. So, chat ka sa akin, Madam Annie, para makapag-usap tayo, no? Para mabigyan kita ng payo kung ano ang gagawin mo. Bakit hindi daw nabubuntis si Madam Joanna? So, Madam, ang pagbubuntis, ginagawa po yan ng dalawang tao. Ng asawa mo at ikaw. Pag wala tayong asawa, hindi tayo mabubuntis. Pag wala tayong matres, hindi tayo mabubuntis. So, yung matres natin, napakarami niyang parts. Fallopian tube, ovary, cervix, uterus. And para mabuntis ka, kailangan siguraduhin natin na malinis lahat. Walang bukol, walang cyst. Thank you po sa nag-gift. Ayan, so walang bukol, walang cyst. Dapat yung kapal ng matres natin ay normal lang, hindi masyadong manipis, hindi masyadong makapal. So, dapat talaga healthy siya. Kaya lang kapag may problema ang ovary natin o kaya naman yung fallopian tube, yung uterus, yung matres natin may bukol, dyan na po nag-i-start na nagkakaroon tayo ng problema sa fertility. Kaya hindi tayo nabubuntis. So yung ano natin, yung ovary natin, meron po yan egg cell. So para mabuntis ang babae, dapat meron siyang egg cell at yung asawa niya naman, dapat malakas ang kanyang sperm cell. So, ano ba yung sperm cell? Ito yung lumalabas sa lalaki kapag nagtatalik. So, kung makikita nyo, liquid lang siya na white. Pero pag tinignan sa microscope yan, ganito ang itsura niya. Para siyang botete. So, dapat ang sperm cell masyadong malakas para mapasok niya ang egg cell ng babae. So, pagka may problema yan, dalawa na yan, at pag nag-collab sila, hindi po nagiging maganda yung pag-collab nila kaya hindi kayo nabubuntis. So it's either yung egg cell mo ang may problema o kaya naman yung sperm cell ng asawa mo. So kailangan gamutin natin kung sino man sa inyo yung may problema, no? Baka mahina po yung egg cell mo o kaya mahina yung egg cell ni mister, so kailangan natin siyang gamutin. So kung gusto mong mabuntis, madam, pwede kitang tulungan. Pero bago yan, join ka muna sa GC natin para mas paliwanag ako sa inyo and makasama mo din yung iba kong mga alaga. Okay. Thank you so much po sa mga nag-follow. Mag-chat lang po tayo, madam. Chat ka lang sa akin. Normal ang men's 3 years, hindi pa din nakakabuo. So, kagaya ng sabi ko, para mabuntis ang babae, dapat siguraduhin niya na malinis ang matres niya. So, lahat ng parts ng matres natin dapat malinis. Walang sakit, walang cyst, walang PCOS. Dapat lahat okay. And dapat yung similia or yung sperm cell ng asawa natin dapat malakas. Walang problema yung buntot, yung midpiece niya, yung head. Dapat lahat yan normal. Kasi pagka may problema yung ibang parts ng sperm cell ng mister natin, mahina yung sperm cell niya, may hirapan kayong mabuntis. At saka ikaw naman, misis, dapat maganda rin po yung quality ng egg cell mo. Kasi kahit malinis ang matres natin, kung yung egg cell natin ay mahina, hindi rin tayo mabubuntis. So, kailangan natin siyang i-treat.
Pagka naayos naman natin ang quality ng egg cell nyo at yung sperm cell ng asawa mo is maagamot din natin yan. And including yung matres natin, pag nalinis natin yan, madam, sigurado yan, buntis ka. Kaya lang naman tayo hindi nakakabuo kasi may problema sa matres natin na kailangang ayusin. So pag naayos yan, sure ako dyan. Marami na po akong naalagaan na hindi nagkakaanak. So dati, ang dami na nilang nainom na gamot, mga folic acid, nagrereklamo sila kasi napakarami na nilang nainom na mga supplements talaga, pero hindi sila nagkakaanak. Kasi kulang po kayo sa knowledge. Kaya po hindi kayo nakakabuo. Pero once na kayo po ay naging part ng programa na ito, marami pa po kayong malalaman. So mai-enlighten kayo, mas marami kayong matututunan dito. Kaya sa mga siraang regla at hirap mabuntis dyan na naubusan na ng budget, wala nang pampa-check up at naghahanap kayo ng alternative na paraan, this is the perfect group para sa inyo. Thank you po sa mga nag-gift. Ayan. So, bago ko kayo tulungan, join muna tayo sa GC para makasama nyo din yung iba kong mga inaalagaan, no? Makapagkwentuhan kayo. So, sa mga gusto pong mag-join sa GC natin, ito po yung FB account ko. Ayan, screenshot nyo na lang and isave nyo. Just in case na gusto nyo na pong mag-join sa GC natin, mag-chat lang kayo dyan anytime, no? Ayan po yung Blue App or Facebook account ko. Chat lang po tayo dyan para makapag-join tayo sa GC. Okay, so nagkakaroon din po tayo ng online meeting. Paano pag 2 years nang naoperahan ng ectopic? Ilang beses na ba, madam? Kung isa pa lang naman, kaya pa yan. Kasi ang ectopic, ganito ang nangyayari sa inyo. So, yung ectopic pregnancy po, instead na mabuntis o yung baby magi-implant siya sa loob ng uterus, ang nangyayari po, dito siya nabubuo. Yan ang nangyayari sa kanya. So, yan ang nangyayari sa bata. Dito siya nabubuo sa fallopian tube. So, hindi naman yun normal. Kasi, ang normal na pregnancy, dapat dito talaga yan sa uterus natin. So, dahil nga na-ectopic ka, ang gagawin ng doktor, o-operahin po yung fallopian tube para maalis yon kasi bawal yon. Maaari mong ikamatay yan kapag nagbuntis ka sa labas ng matres. So, kung isang beses ka pa lang naman na-ectopic, may pag-asa ka pa, itong natitirang isa. So, yan ang kailangan nating tutukan. Sabi ko nga, para mabuntis kayo, make sure natin na malinis ang matres. Dapat wala kayong sakit sa ovary, walang problema ang fallopian tube, yung cervix, malinis, walang inflammation, ang uterus, hindi makapal, hindi manipis, walang bukol. Kasi once po na may sakit ang matres natin, yan po ang nagpapabagal sa proseso, kaya hindi tayo nagkakaanak. So kailangan magamot natin kung ano man ang may mga problema sa matres natin. So, may nag-comment siya daw ay may myoma, 42 years old. Sa age nyo po, hindi ko alam bakit tumagal na ng ganito ang myoma mo. Kung sana medyo bata-bata pa po kayo, sana nakilala nyo noon ako, no? Para magamot sana natin. So, hindi ko sure kung gaano nakalaki yung myoma ni Madam Joyce, di ngayon. Kasi 42 ka na. So, kailan ba ang latest na ultrasound mo, Madam? Kasi doon natin malalaman kung gaano nakalaki ang myoma. So, ganito ang TransV sa mga hindi nakakaalam. Yan po ang way para ma-check natin kung ano ba yung sakit doon sa loob ng matres. So, pagka may myoma po kasi kayo, nagkakaroon po kayo ng bukol dito sa lining ng matres nyo, sa pader ng matres natin. So, regardless of the location, isa yan sa mga reason kung bakit may mga babae na hirap magkaanak. Kasi nga, yung myoma, nakakakos siya ng problema sa lining ng matres. So, ang nangyayari, nahihirapang mag-develop or mag-implant yung bata doon sa loob ng uterus natin. And kung sa kasamaang palad pa, kung may inflammation na nagaganap, hindi magiging maganda ang development ng bata doon sa loob ng sinapupunan, just in case na mabuntis ka. Kaya ako, pag nag-aalaga po ako ng mga hirap mabuntis, sinisigurado ko talaga na walang sakit ang ovary niya, walang problem ang fallopian tube, ang uterus. Dapat malinis lahat yung matres natin.
para mabuntis siya at maging maganda yung development, hindi siya nakukunan. Kasi yung iba, excited eh. Kahit alam nila na may sakit sila, pilit talaga sila nagpapabuntis. Kaya ang nangyayari, na kukunan. So, dapat para ma-prevent natin na mangyari yun, makunan tayo, bago tayo magpabuntis sa mister natin, make sure wala lahat, walang problema. So, pwede naman mabuntis si Madam Joyce D, basta po magamot ang myoma mo. So, hindi ko alam kung gaano nakalaki yan, Madam. Chat ka sa akin para mapag-usapan natin yan. Pwede kitang tulungan, no? So, pwede ka din mag-join sa GC para makapag-observe. So, ito yung FB account ko. Just in case po na gusto nyong mag-join sa GC natin, mag-chat lang po kayo dito. So, ayan po yung ating Facebook account. Ayan. So, mag-chat lang kayo dyan sa lahat po ng mga gustong mag-join. Yes, sa lahat, welcome po kayong magtanong. Especially yung mga walang pampa-check up na gustong matuto, yung mga hirap mabuntis o kaya nasisira ang regla nila pero wala silang pampa-check up. This is a perfect way and time para matuto kayo, makinig, mag-observe. Marami na po akong mga followers na nabubuntis dito sa TikTok. And hindi lang TikTok, marami pang platform sa social media na natulungan ko pong magkaanak. Ano po ang need gawin pag may PCOS and gusto ko nang mabuntis? So, bago kita i-guide tungkol sa PCOS mo, mas maganda kung naiintindihan mo muna kung saan ba nagmumula yung problema kapag may PCOS. Kasi pag alam natin yung pinagmumulan ng problema, mas mabilis natin siyang magagamot or maaayos. So, first, ang PCOS po, ito ay isang kondisyon ng mga kababaihan ngayon na kung saan yung ovaryo nila ay nagkakaroon po ng polycyst. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng PCOS? Yan po ay short for Polycystic Ovarian Syndrome. Kapag sinabing syndrome, merong mga symptoms na lumalabas sa katawan natin kagaya ng pagkakaroon ng bigote, mabilis na pagtaba, dumadami yung pimples. So, ang syndrome kasi, yung mga pagtubo ng bigote, hindi na po yan naaalis kasi nga syndrome siya. So, ang kailangan nating tutukan pag may PCOS kayo is yung polycystic, PCO, which means polycystic ovarian. And from the word itself na ovarian, meaning to say, ang sakit ninyo or yung problema ay nandito sa ovary natin. So, ano ang itsura ng PCOS? Pagka nagkakaroon ng polycystic ovarian syndrome ang isang babae, ito pong ovary nyo ay nagkakaroon po siya ng maliliit na polycystic. So, hindi naman ito delikado, huwag kayong matakot. Marami akong naalagaan na PCOS dati, pero ngayon clear na po ang kanilang polycyst. So, matututunan nyo yan kapag naging part kayo ng programa. Ang normal kasi na ovary, dapat ang nakikita lang natin dyan is follicle cyst. Yung follicles, yan yung mga cells na nagde-develop para maging egg cell siya. Yung egg cell, yan yung nag-ovulate para maging baby in the future. So, dahil nga po may PCOS kayo, pag in-ultrasound yan sa loob ng pag in-ultrasound yung matres nyo, ang nakikita po dyan, instead na ganito ang itsura ng ovary, ganito ang nakikita ng ultrasound. Yung ovary, napapalibutan na siya ng mga maliliit na polycyst. And yung mga polycyst na yan, nagsisilbing istorbo yan sa loob ng ovary natin, pati sa development ng egg cell. Kaya kung mapapansin nyo, maraming PCOS patient na sira ang regla at hirap mabuntis because of this cyst. So, kailangan ma-clear natin yan. Kasi yung syndrome na pinapakita niya, yung mga symptoms, hindi na po yun siya naaalis like yung pagkakaroon ng bigote, nandyan na talaga siya. Pero ang good news dyan, itong polycyst na to, nakiklear naman yan mga madam. Marami na tayong mga natulungan na PCOS at nag-clear po ito. Alam nyo, pag hindi nyo ito kinlear, marami na pong, kung hindi nyo ginagamot itong polycystic nyo, marami pa po kayong pwedeng maging sakit sa matres kapag pinabayaan nyo siya ng matagal na panahon. Kasi ang ovaryo natin, pag yan ay namaga,
pwedeng madamay ang ibang parts. Kasi connected sila to each other eh. Konektado sila. Kaya kung mapapansin nyo, may mga PCOS din na pag nagpa-ultrasound sila, kumakapal na yung matres nila, nagninipis na yung matres nila, tapos yung iba, bumabara na yung fallopian tube. Yun yung mga polycysts na napabayaan. Hindi po sila na-treat. Kaya pag meron kayong PCOS, pag sinabi nila hindi nagagamot ang PCOS, the syndrome yes. Pero yung mga cyst na yan, nagki-clear po yan. Basta tama ang management at tama ang gamot na pinapainom sa inyo. So yung iba kasi na mga alaga ko, pills po ang ininom nila. Pero hindi po nawala yung mga cyst. Meron namang iba na wala. Pero majority ng mga pills user na PCOS, hindi po nawawala yung polycyst. So yun yung masaklap. Kasi kahit pills, hindi na talaga naaalis. And yan ang gagawin natin kapag nagpaalaga po kayo dito sa programa namin. Tuturuan namin kayo kung paano mag-clear ang polycystic nyo. Kaya yung mga dati nang nag-pills na nabigo, hindi po nag-clear ang polycystic sa ovary nyo, gagamutin natin yan in a natural way. Lalo na yung mga nakaka-experience ng problema sa pagregla, paulit-ulit na lang po na pills and Provera ang iniinom. And then, ganun na naman, ulit na naman masisira po yung regla nyo. So, gusto namin ma-experience nyo ngayon ang kakaiba naman. Yung tipong hindi tayo magiging drug dependent. Yung tipong i-clear natin yung problem sa ovary natin na hindi masyadong nahaharm yung ibang organs natin sa katawan. So, mag-chat ka sa akin, madam, and mag-join kayo sa GC namin para mas ma-orient kayo. Okay, so paano pag ectopic? Ang ectopic pregnancy, madam, like kagaya ng sabi ko kanina, ganito po siya. So, pag kayo po ay ectopic pregnancy, may mali. Instead na yung baby mapunta sa gitna ng matres natin, nai-stuck siya dito sa fallopian tube. So, hindi pwedeng mangyari to. Kailangan operahan to. Kasi pag hindi siya na-operahan, pwede nyong ikamatay yan. Kaya po, pagka nalaman ng mga OB na nabuntis kayo sa labas ng matres, kaagad ino-opera, 'di ba? Kasi nga po, hindi yan pwedeng mangyari. May mali po. Kaya nangyari yan. So, wag kang mag-alala. Kung isang beses pa lang naman kayong na-ectopic, naayos naman yan. So, pwede nating makorek yung problema. Kaya po ako, pag nag-aalaga ako ng mga hirap mabuntis, I will make sure na walang problema ang matres. Malinis. Dapat walang bara ang fallopian tube, yung ovary, walang mga cyst na yan, walang pico. Dapat itong matres natin, okay ang lining. Ayan. So, alam nyo, napakaraming tanong, no? Hindi ko masagot lahat kasi ang bilis ng akyat talaga. Pero just in case, doon sa mga tanong na hindi ko nasasagot ng maayos, pwede po tayong mag-direct chat dito sa Facebook account ko po. So, kung sakali na hindi ko po nasasagot yung mga questions ninyo dito sa live, mag-direct chat na po tayo sa Facebook account ko. So, yan po yung FB ko. Kung meron kayo mga questions na hindi ko po nasasagot dito sa live, no? Direct chat na lang po tayo dyan. Para kahit na hindi ako naka-live dito sa TikTok, meron pa din tayong personal na connection sa isa't isa. Kasi pag hindi ako nagla-live sa TikTok, dyan po ako naka-online. Okay? Ayan. Ayan. So, any details for myoma? Ang myoma po, wala tayong representation dito, no? But, para lang maging ma-visualize ninyo kung anong nangyayari sa matres nyo kapag meron kayong myoma. So, ito po, yung matres ng babae. And yung myoma, I don't know kung gaano na siya kalaki. Kasi wala pa naman tayong chikahan, madam, no? Hindi pa kita kilala personally. So, hindi ako makakapagsabi sa inyo specifically kung ano ba ang nangyayari, anong size ng myoma. Hindi ko naman nakita yung mga records mo. So, para lang ma-visualize nyo, ang myoma po ay isang kondisyon na kung saan yung matres natin ay tinutubuan siya ng bukol. So, regardless, kahit gaano pa yan kalaki, basta't may myoma kayo, pwede niyang maapektuhan ang pagbubuntis ninyo.
Yes, pwede po tayong mag-direct sa akin pero dahil busy ako sa school, ngayon, no, hindi ako nahahagilap sa bahay dahil masyadong busy ang medicine. So, hindi po tayo, bihira lang po talaga akong ma-stay dito sa location ko. But, just in case, sa mga gusto, nandito po tayo sa Malolos, Bulacan. So, kung gusto nyong sumadya, let's see if we can do it ng Sunday. Actually, matagal ko na pong gustong gawin yan. Kaya lang yung iba po, malayo sila. Kaya hindi sila makapunta sa akin. Meron sana akong pa-free therapy sa inyo kung makakapunta kayo dito sa Malolos, Bulacan. So, yung mga gusto, yung mga malalapit lang, pwede nyo akong bisitahin dito personally and I will let you experience yung free therapy natin sa mga hindi nabubuntis. Hindi ko pwedeng i-disclose yan, Bernard David, but sa ngayon po, ang masasabi ko lang sa inyo ay part po tayo ng healthcare. So, naka-non-disclosure agreement po tayo. And may mga connections po tayo na hindi po pwede mag-disclose. Pero i-PM mo ko, sasabihin ko po sa inyo. Okay? Thank you so much po sa mga nag-follow. Dress shop. May PCOS ako pero nag-PT ako. Naging positive pero next day niregla ako. Marami akong naalagaan na PCOS patient na pag nagpi-PT po sila, positive ang nadedetect ng pregnancy test. Pero pag nagpa-ultrasound, walang baby at niregla sila kaagad. So minsan, ang PCOS, meron din siyang, kumbaga meron siyang characteristic na nakakaloko, no? Kasi nadedetect ng PT na buntis pero hindi pala. That is because of the cyst. Kasi nanggaling siya sa ovary eh. 'Di ba ang egg cell natin ay nanggagaling siya sa ovary. So parang nadi-disguise niya yung siguro yung HCG na nadedetect doon. Kaya po nagpa-positive kahit na hindi naman tayo buntis. Ang dami ko pong naalagaan na ganyan. PCOS sila, nag-positive ang PT pero kinabukasan niregla din. Okay. Nagka-ovarian cyst ako noon, gumaling ngayon, hirap ako mabuntis sa 3rd bago kong ka-live-in. Ayan, so dahil dati ka nang nagbuntis, siguro noong mga panahon na yun ay maganda pa ang quality ng matres mo, malinis pa, wala pang bukol, and siguro yung egg cell mo malakas pa. But ang babae kasi habang tumatanda, humihina po ang pag-fertile natin. Kumbaga humihina yung katawan natin, no? May mga cells tayo na nagiging weak. Kaya hindi talaga, walang forever mga madam. Hindi porket dati mabilis tayong mabuntis, kalaunan ganun pa din. So hindi pwedeng laging ganun kasi araw-araw tayong nakaka-encounter ng iba't ibang pangyayari sa buhay natin. And lahat ng ginagawa natin ay pwede yan makaapekto sa pangangatawan natin. So kung noon hirap ka ng mabuntis, ngayon hindi na kasi baka may mga na-absorb kang problem na nakadamage ng cells sa katawan mo at nag-cause ng hormonal imbalance, humina ang pag-fertile. So I don't know sa ngayon kung ano ang pinagmumula ng problema kung bakit hindi ka nagkakaanak na. Pero kung gusto mong tulungan kita na mabuntis ulit, madam, kung gusto mong mabuntis ulit, pwede kitang tulungan, no? Kung gusto mo lang naman. Pero bago yan, join ka muna sa GC para makapag-observe ka. Kasama po ng iba kong mga alaga. Ayan, 10 years na ng asawa, hindi pa rin nagkakaanak. Kapag 10 years na at hindi nagkakaanak, sigurado ako isa sa inyo ang may problema. Hindi po mangyayari yan kung walang malalim na dahilan. Marami po akong mga naalagaan na ganyan. 10 years, hindi nagkakaanak dahil may problema. So sabi ko nga, ang matres dapat malinis yan, walang bukol. Ang matres natin napakaraming parts. So hindi lang isa ang kailangan nating tutukan. Maraming parts ang matres. And we want to make sure na lahat yan is okay. Barangay Bulihan po ako, Madam Shaira. So, yung nagtatanong ng Facebook ko sa mga gustong mag-join sa GC natin para mag-observe, ito po yung FB account ko. Pa-screenshot na lang po ako and i-save ninyo para in the future, kung gusto nyo sumali sa GC natin, mag-chat lang po kayo dyan anytime.
Naka-online naman po tayo always. Ayan. Sa mga may tanong na hindi ko na sasagot, sobrang dami. Yung mga hirap mabuntis, siraang regla, may PCOS, may myoma, endometriosis, adenomyosis, polyps, ayan. So, yung mga tanong na hindi ko nasagot dito, you can direct chat po ako dito sa Facebook account ko. So, ano daw ang polyps? Ayan. So, ano ba ang endometrial polyps? Ang polyps po kasi, ito ay isang maliit na bukol na may lamang blood. So, blood ang laman niya. Kung ang myoma, ang laman niya is parang, yung feelings niya is parang mga laman, ito namang si endometrial polyps ay dugo po siya. So, yan po ang laman ng polyps na yan, ng endometrial polyps. And, itong endometrial polyps na ito, ang cause nito is yung hormonal imbalance and yung mga dugo po na namuo dito sa lining ng matres natin, sa pader niya. And siguro may history po kayo na nagkakaproblema kayo before sa pagregla. Kaya po kayo nagkaroon ng ganitong problema. And regardless naman kung saan nanggagaling ang endometrial polyps, the important here is paano siya gamutin. Kasi maraming factor ang pwedeng maging reason kung bakit nagkaka-polyps ang isang babae. So kahit ano pa ang pinagmumulan yan, kasi even science cannot explain ano ba ang source ng polyps. Hindi natin masasabi. Kahit mga doctors, mga professionals, hindi nila masasabi kung ano. Hindi nila yan mai-explain. So kahit ano pa ang pinanggalingan yan, ang importante dito is kung paano ba siya magamot. So kung dati na kayong nagparas pa at bumalik na naman si polyps, ibig sabihin, meron kayong mga nagagawa. Ayan. So, yung mga hindi naman po interested dito sa live natin, mas maganda po kung wag na lang pong manood, no? Ayan. Actually, sobrang dami. Wala akong time para sumagot ng mga bashers. But, just in case, sa mga hindi ko po nasasagot ng maayos, pwede kayong direct chat na lang po dito sa FB account natin. Okay? So, ayan po. Para ma-join namin kayo sa GC. Wag po tayong mag-comment ng hindi maganda kung hindi naman po tayo interested to join sa program. Okay. Sa IVF po, hindi po tayo sumasagot ng mga ganitong questions, no? Iba-iba po kasi yung price range. Iba-iba po ang presyo niyan. Depende yan sa clinic na pupuntahan nyo or sa hospital na gagawa niyan. Better consult fertility specialist. Okay, so medyo gumagabi na and may pasok pa po ako bukas. So, much better po if yung mga hindi ko nasagot na tanong, direct chat na lang po tayo dito, no? Ayan. Ayan. So, sa mga nagpapa-join, wait lang po ha. Napakarami ninyo. My gosh, ang dami. Ayan. So, sunod-sunod ang mga nagjo-join po sa GC natin. So, ayan. So, pa-wait lang po sa mga hindi pa na-reply. Okay. So, I'll be back tomorrow sa pag-live. Sa mga hindi po nasagot na tanong, please direct chat na lang po tayo sa account sa FB para makapag-usap tayo at para ma-interview ko din po kayo. Okay? Thank you so much po sa mga nanood. Pa-screenshot na lang po ako ng FB.